mga batang scientist! Nandyan na pala kayo! Kumusta? Excited na ba kayo sa ating aralin? Kung ganon, kumuha ng lapis at papel. Siguraduhin hawak nyo ang inyong self-learning module. Tumutok sa inyong telebisyon dahil pupunuan natin ng dagdag kaalaman ang inyong isipan. Handa na ba kayo? Sama-sama tayong matuto sa isang masayang mundo ng agham. Mga bata, handa na ba kayo sa isang aghamazing na aralin? Aghamazing kay Teacher Ethel Fun ng learning. Aghamazing, siguradong siya'y excited. Sagutan muna natin ang takdang aralin na aking ibinigay sa inyo. Ano ang inyong naobserbahan nang iwan ang tsokolate sa ilalim ng sikat ng araw? Kung ang sagot nyo ay natunaw, aghamazing! Tama! Maaaring magbago ang anyo o kalagayan ng isang matter sa pamamagitan ng pagtaas o pagbaba ng init o temperatura nito. Ang tsokolate ay maaaring matunaw at maging liquid. Upang lubos nating maunawaan ang ating aralin, tayo muna ay magre-review. Ano ang tawag sa antas ng init at lamig ng isang bagay na may tiyak na sukat? Kapag mainit, ito ay mataas. Kapag malamig, ito ay mababa. Kung ang sagot mo ay temperatura, aghamazing! Tumpak! Ang pagtaas at pagbaba ng temperatura ay nakakaapekto sa pagbabago ng kaanyuan ng matter. Ano ang tawag dito? Ito ay isang kagamitan na ginagamit upang matukoy ang eksaktong temperatura ng isang bagay. Kung ang sagot mo ay thermometer, aghamazing! Ano ang tawag dito? Ito ay ginagamit sa pagluluto. Minsan, nilalagay din natin ito sa tinapay. Ito ay nasa anyong solid. Ngunit nagiging liquid kapag ito ay nainitan. Kung ang sagot mo ay butter, aghamazing! Magaling! Ang butter ay isang halimbawa ng solid na maaaring sumailalim sa proseso ng melting. Ang melting ay isang proseso ng pagbabago ng anyo ng matter mula sa pagiging solid patungo sa liquid. Ito ay dahil sa pagtaas ng temperatura. Ngayon mga bata, gusto nyo bang makarinig ng maikling kwento? Ang aking kwento ay tungkol sa sorbetes. May dalawang magkaibigan na nagngangalang Joel at Emma. Isang araw, bumili sila ng paborito nilang sorbetes. Ang sarap talaga ng sorbetes. Ang wika ni Joel. Oo nga, Joel. Kaya inaabangan ko lagi ang nagtitinda ng sorbetes. Bakit hindi mo kinakain ang sorbetes mo? Nagtatakang tanong ni Joel. Mamaya ko na lang ito kakainin. Sagot ni Emma. Naku, Ineng, kung mamaya mo pa iyan kakainin, malulusaw ang sorbetes mo. Lalo pa ngayon, mainit ang panahon. Wika ng tindero ng sorbetes. Sige po, kakainin ko na po agad. Nakangiting sagot ni Emma. Mga bata, sagutin ang mga sumusunod na katanungan ayon sa ating kwento.
Ano ang mangyayari sa sorbetes ni Emma kung hindi niya ito kakainin agad? A. Ang sorbetes ay malulusaw. B. Ang tindero ay aalis. C. Magagalit si Joel. D. Ang sorbetes ay matutuyo. Kung ang sagot mo ay letrang A, amazing! Magaling! Ang sorbetes ay malulusaw sapagkat nagkaroon ng pagtaas sa temperatura. Tandaan, ang pagtaas at pagbaba ng temperatura ay nagdudulot ng pagbabago sa kaanyuan ng matter. Ikalawang katanungan, anong pagbabago ang magaganap sa sorbetes kung ito ay hindi kaagad makakain? A. Mula sa liquid, ito ay magiging solid. B. Mula sa solid, ito ay magiging liquid. C. Mula sa liquid, ito ay magiging gas. D. Walang pagbabagong magaganap. Kung ang sagot mo ay B, amazing! Mahusay! Sapagkat ang sorbetes ay isang solid na kapag nainitan o naarawan ay natutunaw at nagiging liquid. Tandaan, ang proseso ng pagbabagong anyo ng matter mula sa pagiging solid patungo sa liquid ay tinatawag na melting. Ikatlong katanungan, nakakaapekto ba ang init sa pagbabagong anyo ng sorbetes? A. Oo. B. Hindi. C. Siguro. D. Walang epekto. Kung ang sagot mo ay A, amazing! Ang init ang nagiging dahilan kung bakit nagbabago ang anyo ng matter. Ang sorbetes na solid ay nagiging liquid kapag mainit o mataas ang temperatura. Halina kayo mga bata at samahan niyo ako sa isang eksperimento na siguradong amazing! Nais kong itala ninyo ang inyong maoobserbahan sa ating gagawing eksperimento. Gumuhit kayo ng 3 kolum. Sa unang kolum, isulat nyo ang ngalan ng mga bagay na gagamitin natin. Sa ikalawang kolum, isulat ninyo ang salitang may nagbago, sapagkat maglalagay tayo ng oo kung may nagbago sa mga bagay na gagamitin natin. Sa ikatlong kolum, isulat kung paano nagbago. Halimbawa, ito ay naging liquid. Narito ang mga bagay na ating gagamitin. Ice candy, tsokolate, butter. Masdan ninyong maigi. Ang mga bagay na ito ay solid, sapagkat ang mga ito ay may sariling kulay, hugis, laki, at tekstura. Simulan natin! Mga bata, kung nais isagawa ang eksperimentong ito, mainam na magpatulong sa nakatatanda. Balikan na natin ang mga bagay na nabanggit. Unahin natin ang ice candy. Nagbago ba ito ng kaanyuan? Kung ang sagot nyo ay oo, amazing! Tama! Ang ice candy ay naging liquid. Tingnan naman natin ang tsokolate. Nagbago ba ito ng kaanyuan? Kung ang sagot nyo ay oo, amazing! Tama! Ang tsokolate ay naging liquid. At panghuli, ang butter. Nagbago ba ito ng kaanyuan? Kung ang sagot nyo ay oo, amazing! Tama! Ang butter ay naging liquid. Ano kaya ang dahilan kung bakit ang ice candy, tsokolate, at butter ay nagbabago ng anyo mula sa solid patungo sa liquid? Ang molecules ng solid ay magkakadikit,
Pero kapag ito ay nainitan, ang molecules nito ay nagsisimulang gumalaw ng mabilis, palayo sa isa't isa. Para lubos nating maunawaan, pasukin natin ang mundo ng molecules. Masdan ninyong maigi ang molecules ng solid. Magkakadikit ang mga ito at maliit lang ang espasyo na kanilang nagagalawan. Pero kapag ito ay nainitan, nagsisimulang lumayo ang mga molecules nito sa isa't isa. At kapag lumayo ang molecules nito, ang solid ay nagiging liquid. Nakita niyo na mga bata? Nagkaroon ng pagbabago sa anyo ng mga ito sapagkat inilagay natin sila sa lugar na mainit o mataas ang temperatura. Tandaan, kapag mainit, tumataas ang temperatura, dahilan upang magkaroon ng pagbabago sa anyo ng matter, mula sa pagiging solid patungo sa anyong liquid. Muli, ang proseso ng pagbabagong anyo ng matter mula sa pagiging solid patungo sa liquid ay tinatawag na melting. Sunod naman nating suriin ang mga bagay na ito: keso, kandila, Crayola. Ang mga ito ay halimbawa ng solid dahil mayroon silang sariling kulay, hugis, laki at tekstura. Paiinitan natin ang mga bagay na nabanggit. Pagkatapos, susuriin natin kung may pagbabago bang naganap sa mga ito. Mga bata, kung nais isagawa ang eksperimentong ito, mainam na magpatulong sa nakatatanda. Simulan na natin. Unahin natin ang keso. Ito ay ating ginagamit bilang palaman sa tinapay. Kadalasan, inilalagay din ito sa salad. Masdan niyong maigi kung ano ang mangyayari sa keso kapag ito ay nainitan. Nakita niyo ba? Unti-unting nalusaw ang keso. Mula sa solid, ito ay naging liquid. Sunod naman nating suriin ang kandila. Madalas gamitin ang kandila sa ating mga bahay o sa ating kapaligiran upang magbigay liwanag. Masdan ninyo kung ano ang mangyayari sa kandila kapag ito ay aking sinindihan. Nakita nyo ba? Ang kandila ay unti-unting natunaw nang ito ay aking sindihan. Mula sa pagiging solid, ito ay nagiging liquid. At panghuli, ang Crayola. Ito ay ating ginagamit upang kulayan ang ating mga iginuhit. Masdan ninyo kung ano ang mangyayari sa Crayola kung ito ay maiinitan. Nakita nyo ba? Ang Crayola ay nalusaw nang ito ay mainitan. Mula sa anyong solid, ito ay naging liquid. Mga bata, kunin niyong muli ang inyong mga lapis at sagutang papel. Gawin natin ang aking inihandang pagsasanay. Bibigyan ko lamang kayo ng 30 segundo upang sumagot. Piliin lamang ang letra ng tamang sagot. Unang bilang. Ito ang proseso kung saan ang solid ay nagiging liquid. Ano ito? A. Freezing. B. Evaporation. C. Condensation. D. Melting. Ikalawang bilang. May mga solid na maaaring maging liquid sa pamamagitan ng pagbibilad nito sa A. Malamig na hangin. B. Liwanag ng buwan. C. Init ng araw. D. Halumigmig. Ikatlong bilang. Ang mga sumusunod ay maaaring maging liquid maliban sa A. Sorbetes. B. Mantikilya. C. Yelo. D. Kahoy. Kaapat na bilang. Alin sa mga sumusunod
ang nalulusaw kapag iniinit? A. Chopstick. B. Damit. C. Papel. D. Kandila. Para sa ikalimang bilang, ano ang ibang tawag sa pagtutunaw? A. Pagpapalamig. B. Pagbabago. C. Pag-iinit. D. Paglulusaw. Sagutan naman natin ang inyong ginawa. Unang bilang, ang proseso kung saan ang solid ay nagiging liquid ay tinatawag na D. Melting. Para sa ikalawang bilang, may mga solid na maaaring maging liquid sa pamamagitan ng pagbibilad nito sa C. Init ng araw. Ikatlong bilang, ang mga sumusunod ay maaaring maging liquid maliban sa D. Kahoy. Ikaapat na bilang, ang natutunaw kapag iniinit ay ang D. Kandila. Ikalimang bilang, ang ibang tawag sa pagtutunaw ay D. Paglulusaw. Nakuha niyo ba mga bata? Kung kayo ay nakakuha ng 5 puntos, amazing! Mahusay! Muli, ang proseso sa pagbabagong anyo ng matter mula sa pagiging solid patungo sa liquid ay tinatawag na melting. Bilang takdang aralin, nais kong isulat ninyo ang kasagutan sa ganitong sitwasyon. Ang mantika ay tumigas sa lalagyan nito. Nais itong gamitin ng iyong ina sa pagluluto. Ano kaya ang gagawin ng iyong ina? Hanggang sa muli mga bata, ako si Teacher Ethel, ang inyong guro sa agham. Paalam!